23 araw ang binuo ng prosekusyon upang maglatag ng ebidensya at testigo ukol sa 3 artikulo ng impeachment. Ngayong araw naman o ngayong linggo nagsimula ang depensa upang pabuluanan lahat ng paratang sa punong mahistrado. Kaya naman noong Lunes ay sinimula na nga ng depensa ang paglalatag ng ebidensya para ipagtanggol si Chief Justice Renato Corona. Ano kaya ang saloobin ng taong bayan tungkol sa mga naipakita na ng mga tagapagtanggol ni Chief Justice Corona? At para maintindihan natin ang mga nangyari, nag-imbita tayo ng mga bisita mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. Kanilang mga opinyon at katanungan ating papakinggan para lalo nating maintindihan ang mga naging kagananapan ngayong linggo dito sa impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. Kaya naman atin ang simulan ang mga katanungan at opinyon. Ito po ang programang Ang Paglilitis, Katarungan para sa Bayan. Luzon, Visayas at Mindanao noong Lunes ay sinimula na ng depensa ang paglalatag ng mga ebidensya para ipagtanggol si Chief Justice Renato Corona. Ako po, si Cathy San Gabriel. Ako naman si Veronica Baloy Jimenez. Kaisa kami sa paghahatid sa inyo ng impormasyon, ang PTV, Philippine Information Agency, Radyo ng Bayan at 15 community TV stations, pati na po via internet, www.ptv.ph at angpaglilitis.ph. At Nikki, mga kaibigan, ay bigyan po natin ng tsansa at pakinggan itong mga ebidensyang inihahain ng depensa. It's their turn, eka nga. Kaya alamin po natin ang kasagutan nila dun sa mga inihain na reklamo laban sa punong mahistrado. At 4 na araw na nga na nagbigay ng kanilang mga ebidensya itong depensa, no? At tinatanong ng marami, nasagot ba yung mga katanungan patungkol sa mga paratang kay Chief Justice Renato Corona? Sabi ng iba, oo. Sabi naman ng iba, parang mas maraming katanungan ang bumuo sa kanilang kaisipan patungkol dito sa mga inilatag ng depensa. At mapapansin nga natin, Cathy, Nikki, mas maraming ang tanong at ang paghintay doon sa pagbuo ng the big picture o ang kabuuan ng buong impeachment. Kaya naman ngayon, meron tayong mga guests mula sa Trinity University of Asia, Angelicum College, at syempre, hindi lamang mga estudyante ang kasama natin ngayon. Meron tayong mga kasamang mga young professionals mula sa mga call center agents. At Nikki, mga katanungan nga nila no, ng ating mga studio audience ang sasagutin ng ating panelists ngayong hapon. At kahapon ay day 30 nitong paglilitis. Mga assessor ng Taguig at Quezon City ang ipinresenta ng depensa. Muli ay nahukay na naman itong mga entry sa SALN ng punong mahistrado. Kaya para lalo po kayong maliwanagan sa mga naging kaganapan kahapon na ipanuurin po nyo itong ulat ni Veronica Baloy Jimenez. Sa Day 30 ng impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona, ipinunto ng prosekusyon na ang hindi pag-fill up ng punong mahistrado sa acquisition cost sa kanyang SALN ay isang paglabag sa batas at nangangahulugang meron siyang itinatago. Tumestigo ang mga kinatawa ng City Assessor's Office ng Taguig at Quezon City. Humarap din bilang testigo si Engineer Roberto Villaruz, OIC sa City Assessor's Office ng Taguig. Ayon kay Villaruz, ang assessment value ay laging mas mababa sa fair market value. Ang ginagamit po natin na value rito is for taxation purposes. Ipinaliwanag ni Villaruz na ang porsyento na ginagamit sa computation ng assessed value at ang fair market value ay depende kung ito ay residential, agricultural o commercial. Nirerebisa din daw ito bawat 3 taon.
Pinamarkahan ng dalawang dokumento na nagpapakita ng fair market value at assessed value ng dalawang properties ni Corona sa Bonifacio Ridge at Bellagio 1 Condominium. Nakalagay sa dokumento na ang fair market value ng Bellagio 1 Condominium ay 5,827,200 pesos at ang assessed value nito ay 3,496,320 pesos. Base sa tax declaration ng parking slot sa Bellagio 1, ang market value nito ay 240,000 at ang assessed value ay 144,000 pesos. Ang tax declaration at registered owner para sa naturang property ay nakapangalan kay Charina Corona. Sa ilalim ng Local Government Code, kailangan gumawa ng sworn statement ang bumili ng property ukol sa tunay na value ng ari-arian. Tinanong ng prosekusyon kung tumalima dito si Corona. I have no knowledge. Sinabi naman ni Senator Coco Pimentel na kung hindi tumalima dito ang bumili, nakasaad din sa batas na ang city assessor ang dapat na magsagawa nito. Nais ipakita ng prosekusyon na ang idineklara ni Corona sa halaga ng mga ari-arian sa kanyang salin ay hindi ang tunay na acquisition cost. Ayon naman kay Defense Lead Counsel Serafin Cuevas, kung ang idineklarang halaga ni Corona sa kanyang salin ay base sa assessment ng city assessor, ay hindi naman ito lumalabag sa batas. If there are errors, irregularities, infirmities, may be ordered corrected, Your Honor. In order to defraud, in order to create another criminal liability, then that is where the law will set in, Your Honor. Pero sinabi ni Enrile na bagamat tama yun, ay hindi naman nag-a-apply ito sa isang impeachment case. Nais naman ni Senator Chis Escudero na i-explika ng bawat panig kung paglabag sa batas ang hindi pag-fill up sa acquisition cost sa salin ni Corona. Hiniling din ni Escudero sa prosecution na maglabas ng pruweba na si Corona ang tunay na nagmamay-ari ng mga properties na nakapangalan kay Charina Corona. Tumestigo din ng OIC ng City Assessor's Office of Quezon City na si Rodolfo Ordañez ukol sa mga halaga ng 5 assets ni Corona sa lungsod ng Quezon. Kabilang dito ang 3 ari-arian sa Saviorville Subdivision, isa sa La Vista Subdivision at isa sa Ayala Heights. Ayon kay Lodin Amado Valdez, mahalaga na makita sa salin ang acquisition cost o ang halaga ng pagbili mo sa isang ari-arian. Pero di pa daw sapat ang mga ipinisinta ng depensa. Ang acquisition cost, doon mo makikita kung gaano karami yung pera mo eh. Hindi yung assessed value. Dahil yung assessed value, yun lang yung determination ng assessor na pagbabatayan kung magkano ang tax na babayaran mo. Pero paano ka nakabili, kailangan malaman, i-declare mo doon sa state salin mo kung magkano mo binili itong kondo mo. Yung acquisition cost, dahil yun ang perang lumabas sa'yo eh. Ang trabaho ngayon ng defense para palabasin na meron naman siyang legitimate sources niyan at may dahilan kung bakit yung iba doon hindi na-declare doon sa kanyang statement of assets and liabilities. Palagay ko kulang pa para masabi natin na ipaliwanag na niya yun. Pero hindi pa naman tapos ang depensa. Baka naman sa Monday, sa Tuesday, yun ang dapat abangan ng taong bayan para mabigyan naman natin ng pagkakataon ng Chief Justice na magkaroon ng pagpipresenta ng kanyang ebidensya kung bakit mananatili siyang tapat sa kanyang sinumpaan bilang Chief Justice. Ilang senador naman ang nagpahayag ng kanilang pagkainip sa hindi pagtestigo ng Chief Justice. Ayon kay Senador Antonio Trillanes, malaking puntos laban kay Corona kung hindi niya maipapaliwanag sa mga senator judges kung bakit hindi niya nailagay sa kanyang salin ang kanyang dollar account sa PS Bank. Inamin niya na existent yan. Si Chief Justice nagsabi rin na i-reveal niya yan sa dakong panahon. Panghawakan natin yon. So, pag natapos yung presentation nila Article 2, tapos hindi nila nilabas yan, sabihin, binubola mo na naman kami. Ngayon, tiwala ito, public trust itong kaso, remember? So, I will take it against him. Sa Lunes, ipagpapatuloy ng depensa ang pagpresenta pa ng ebidensya patungkol sa Article 2 at sa salin ni Chief Justice Renato Corona. Mula dito sa Senado, ako po si Veronica Baluyot Jimenez. At gaya nga, Nikki, ng ating nasabi kanina ay marami tayong mga panauhin para ipaliwanag itong mga nangyari nitong nakaraang linggo at bigyan tayo ng kanilang perspektiba, mga analysis tungkol sa nagaganap na paglilitis. Umpisahan natin, dating mambabatas, Senador Rene Saguisag. Magandang hapon po.
Kasama din natin mula sa Simbahang Katoliko si Father Bartolome Sagadal. Magandang hapon po. At isang tanyag na kolumnista mula sa Philippine Daily Inquirer, At Conrad De Quiros. Kasama din natin si Carl Santinitigan, isang propesor. Magandang hapon, Carl. At mula naman sa Philippine Historical Association, Miss Gloria Melencio. At dito naman sa kabilang panig, kasama natin mula sa Integrated Bar of the Philippines, si Attorney Trixie Angeles. At ang ating laging nakakasama rin dito sa paglilitis, political analyst Ramon Casiple. And we also have with us the spokesperson for the prosecution team, Deputy Speaker Erin Tanyada. At syempre, ang ating legal expert, Attorney Joey Bernabe. Umpisahan natin ang ating talakayan, Nikki. Alamin natin ang kanilang assessment dito sa naganap na linggong ito sa pagpresenta ng depensa ng kanilang mga ebidensya. Senator Sagisag, umpisahan po namin sa inyo. Sa akin, maybe the week could have been better used dahil nasasayang doon sa issue ng lack of verification ko, no, which was settled Enero pa. At formal requirement yan. Ang importante, among the 188, no one has retracted. At in fact, nadagdagan pa yan ng 100. Kaya our good friend, si Toby, should stop rattling the bones of a skeleton from which all semblance of life has long departed. So you think that was a waste of time, yung pagharap ni Congressman Toby? In fact, baka yun ang strategy to delay, lalong lumalabas. Kamukha yung pumunta raw doon yung pinsan, kotse pa ng Korte Suprema. I mean, yan ba ang gusto natin Chief Justice? Walang integrity, walang ethics. Kaya araw-araw, na-reduce na nga yan ng Rene versus Flory. No contest. Nikki, nabanggit na rin ni Senador Sagisag itong pag-testify ni Congressman Tiangco. Alamin naman natin na although spokesperson siya for the prosecution kay Congressman Erin, ano ba yung after his testimony, ano yung naging pagtrato kay Congressman Tiangco ng kapwa niyong mga kongresista? Well, sa amin naman po, karapatan naman po ni Congressman Tiangco na magsalita. No? Ang sinabi lang po ng ating majority floor leader na kailangan na maalala ni Congressman Toby na he should not demean the institution, he should not demean the reputation of his colleagues, no? So yun yung